I hope you don't mind if I say that I love you. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. It's been a while po mga kapatid na wala tayong upload dahil busy po ang inyong lingkod. Ngunit isang magandang love story ang aming handog sa inyo ngayon na may pamagat na Ungrateful Marriage. Mula sa panulat ni Catherine Villanueva. Hindi akalain ni Abby na ang lalaking kumuha ng order niyang cappuccino at ang lalaking bumangga sa kanya na kinamumuhian niya noon pa lamang ay siya rin pala ang lalaking nakatayo sa altar ng simbahan, nag-aantay sa kanya dahil ito pala ang napili ng kanyang mga magulang upang kanyang mapangasawa. Alam nating lahat na ang kasal ay ang pinakamahalagang araw para sa taong mag-aasawa, lalong-lalo na sa mga babae. Ang maikasal sa lalaking iyong pinakamamahal ay iyon ang araw na pinakamasaya sa buong buhay niya. Subalit, paano kung ang lalaking napili ng iyong mga magulang upang iyong mapakasalan ay hindi mo kilala at mabigla ka na lamang noong makita mo ang lalaking nag-aantay sa iyo sa altar ay ang lalaking naging dahilan upang hindi mo makuha ang matagal mo nang pinapangarap? Ikakasal ka na talaga, friend. Grabe. Ano kaya ang itsura ng mapapangasawa mo? Gwapo kaya? Siguro naman hindi papayag ang iyong mga magulang na maikasal ka sa, alam mo na, yung medyo tagilid ang mukha. Natatawang wika ni Lenny, kaibigan ni Abby. Ewan ko ba, alam mo naman kahit kailan hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Tapos ngayon, ikakasal na ako sa taong hindi ko nakilala o kahit man lang nakita. Malungkot na saad ng dalaga habang nakatingin ito sa salamin at suot-suot ang kanyang napakagandang wedding gown na kumorba sa kanyang napakagandang katawan. Kabigha-bigha niya ang itsura ni Abby noong mga oras na iyon. Alam mo friend, nagulat nga talaga ako noong sinabi mo sa akin na ikakasal ka na eh. Wala ka naman kasing jowa. Pero nagtataka rin ako talaga. Bakit hindi ka umayaw sa kasalang ito? Tanong ni Lenny. Napailing na lamang si Abby dahil ang totoo ay wala talaga siyang magawa dahil pabagsak na ang kanilang kumpanya. At ang pagpapakasal na lamang sa anak ng kasosyo ng kanyang ama sa negosyo ang tanging solusyon upang maisalba ang kanilang kumpanya. Alam mo naman ang dahilan, Lenny, hindi ba? Ayaw kong bigyan ng sama ng loob sina mama at papa. Ang kumpanya kasi ang buhay nila kaya ayoko silang biguin. Tugon ni Abby. Ay nako, wag ka nang malungkot, bestie. Basta, dapat masaya lamang tayo dahil special day mo ito. Pilit na pinapasigla ni Lenny ang naiiyak niyang kaibigan. Sa totoo lang, hindi ko talaga maisip kung magiging masaya ba ang magiging buhay ko sa kanya. Ewan ko ba, pero nararamdaman ko na malabong magkasundo kaming dalawa. Sabi ni Abby. Maya-maya pa ay inayos na nito ang kanyang sarili upang pumasok sa sasakyan at magtungo na kung saan gaganapin ang kasalan. Tanging malalapit na kaibigan, business partners at pamilya lamang ng mga Montreal at Galvez ang dumalo sa kasalang iyon. Nasa loob pa lamang ng sasakyan si Abby, ngunit nakita niya ang napakaraming tao sa loob ng simbahan. Kinakabahan siya. Parang gusto niyang umurong, tumakbo, tumakas at lumayo sa lugar na iyon. Ngunit ayaw naman niyang dagdagan pa ang problema ng kanyang mga magulang. Ang tanging maitutulong lamang niya sa mga ito ay magpakasal sa bunsong anak ng mga Montreal. Hindi pa nakita ni Abby ang mapapangasawa, ngunit batid niya na hindi magiging maganda ang kanilang pagsasama.
Miss Abby, ihanda mo na po ang iyong sarili dahil ikaw ay magsisimula ng maglakad patungo sa altar. Nakangiti na sabi ng event organizer. Huminga naman ng malalim si Abby at pinakalma ang kanyang sarili mula sa kaba. Bumukas ang pintuan ng kotse at inalalayan siya ng event organizer sa kanyang pagbaba. Pumuwesto siya sa mismong harap ng pintuan ng simbahan at noong unti-unti nang magbukas ang pintuan, mas lalong kumabog ang kanyang puso na tila ba ay hindi na siya makahinga. Nagbigay ng hudyat ang event manager na simulan na ng dalaga ang paglalakad, ngunit napako na lamang ang mga paa ng dalaga sa kanyang kinatatayuan. Noong matanaw niya ang mga nakangiti at masayang itsura ng kanyang mga magulang na nag-aantay sa kanya, ay nagpakawala na lamang ito ng napakalalim na buntong hininga. Gagawin ko po ang lahat ng ito, Mama, Papa, para sa inyo. Bulong ni Abby sa kanyang sarili at inumpisahan na ang maglakad papunta ng altar. At noong makalapit na ang dalaga sa altar, naghudyat na rin ang event manager sa groom para humarap na sa babaeng pakakasalan. Nang laki ang mga mata ni Abby noong mapagsino ang kanyang mapapangasawa. Agad nagbago ang anyo at nararamdaman ng dalaga. Kung kanina ay kinakabahan lamang, ngayon ay galit na ang makikita sa kanyang mga mata. Ikaw? Biglang sambit ni Abby, ngunit tanging nakarinig lamang nito ay ang kanyang mga magulang at ang magulang ng kanyang pakakasalan dahil sa lakas ng musika. Iha, please, don't make any scene here. Sambit ng kanyang ama at hinawakan ang braso ng dalaga. Kumunot naman ang noo ng binatang Montreal sa inakto ni Abby. Papa, siya po yung sinasabi kong... Hindi na natuloy ang sasabihin ng dalaga dahil biglang nagmano ang bunsong Montreal sa kanyang mga magulang. Walang nagawa si Abby, bagamat naiinis ngunit kailangan niyang sundin ang kanyang mga magulang. Sa buong seremonya ng kasal, tanging inis lamang ang kanyang nararamdaman dahil ang bunsong Montreal ang siyang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-take ng exam sa university na nais niyang pasukan. Kaya inalala niya ang mga pangyayari noon. Andito na po ang cappuccino order. Noong marinig ni Abby ang sigaw ng babae sa counter ay kaagad itong tumayo upang kunin ang kanyang in-order na cappuccino. Ngunit may isang lalaki na mabilis na kumuha at nagbayad ng cappuccinong in-order ni Abby. Excuse me po, mister. Para po sa akin iyang cappuccino na hawak-hawak mo. Nakapemewang nasabi ni Abby. Subalit hindi siya pinansin ng lalaki at nagtuloy-tuloy lamang ito palabas ng Starbucks kaya hinabol ito ng dalaga. Hoy! Akin nga yung hawak mo eh. Ako ang naunang nag-order niyan kaya akin na yan. Nagmamadali ako eh. Kaya kung maaari, antayin mo na lamang yung order mo. Naiiyak na sabi ni Abby. Maya-maya pa ay humarap sa kanya ang lalaki. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Tumaas ang kilay ni Abby sa paraan kung paano siya tingnan noong lalaki. Miss, wala itong pangalan at nauna akong kumuha nito kaysa iyo. So, definitely this is mine. Tila pang-aasar na tugon ng lalaki sabay talikod sa dalagang nanggigigil sa inis. Subalit walang nagawa ang dalaga kung hindi kalimutan na lamang ang cappuccinong nais dahil nagmamadali siya. Kailangan niyang mag-exam sa isang sikat na universidad kaya napasimangot na lamang ito at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa paaralan na nais niyang pasukan.
At noong akma ng patawid ang dalaga sa isang pedestrian, ay may isang taong bumangga sa kanya dahilan para mahulog ang mga papilis na dala-dala niya. "Excuse me," tanging sabi ng lalaki habang diretso lamang ang paningin nito sa kanyang patutunguhan. Sa inis ni Abby ay ibinato nito ang libro doon sa bumangga sa kanya at tinamaan ito sa ulo. Napahinto ang lalaki sa paglalakad at lumingon ito upang tingnan kung sino ang nangbato sa kanya. Lalong nagalit si Abby noong makita ang mukha ng lalaki. "Aba, ikaw na naman?" Bulyaw ng dalaga. "Huwag kang papansin, miss. Hindi ako interesado sa mga taong katulad mo," sabi ng lalaki sabay talikod kay Abby. "Hoy, hindi ako nagpapapansin sa'yo. Bakit? Magkakilala ba tayo? Ikaw na nga itong may nagawang kasalanan sa akin. Ikaw pa ang may ganang magyabang? Napakahangin mo naman." Sigaw ni Abby sa lalaking malayo na sa kanya. Inis na dinampot ng dalaga ang nagkalat niyang kagamitan at nasulyapan nito ang kanyang orasan na 5 minutes na lamang at magsisimula na ang entrance exam. Takbo lakad ang ginawa ni Abby. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura. Hinahingal na siya noong marating nito ang gate ng university. Ni hindi niya na nga pinansin ang guard na humihingi at naghahanap ng kanyang ID. Mabilis siyang tumakbo papunta sa building kung saan gaganapin ang exam. "Ma'am, nag-umpisa na po ba ang entrance exam?" Humihingal na tanong ni Abby. "Naku miss, kanina pa nagsimula 10 minutes ago." Sagot ng guro. "Talaga po ba? Baka naman po pwedeng humabol. Ito na kasi po ang huling araw ng entrance exam. Pangarap ko po talaga makapasok dito." Pagmamakaawa na sabi ni Abby. "Ay nako, pasensya ka na miss, hindi talaga pwede . Sa susunod na school year ka na lang." Tugon ng guro. "Ay nako, kasalanan kasi ito noong hambog na yun. Nakakainis talaga." Galit na bulong ni Abby sa kanyang sarili. Umuwi ang dalaga na malungkot at nag-isip ito ng mabuti. Ngunit wala na siyang magawa kung hindi pumasok na lamang sa ibang university. Habang tahimik na nagbabalik tanaw ang dalaga sa nangyari kung bakit nanggigigil siya sa lalaking kaharap sa altar upang pakasalan, ay biglang nagsalita ang kanyang mapapangasawa. Kaya nagulat ang dalaga. "In the name of God, I, Marco Montreal, take you, Abby Galvez, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until parted by the death. This is my solemn vow." Wika ni Marco habang nakaharap ito sa dalaga. Si Abby naman noong mga sandaling iyon ay gulong-gulo. Hindi niya malaman kung itutuloy niya ba ang kasalan o tatakas na lamang, ngunit naisip niya pa rin ang kanyang mga magulang. Kaya napilitan itong magbigay ng kanyang vow. "In the name of God, I, Abby Galvez, take you, Marco Montreal, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by the death. This is my vow." Naiiyak na sabi ni Abby. "In the name of God, I now pronounce you husband and wife. Congratulations, Mr. and Mrs. Montreal. Husband, you may now kiss your wife."
Masayang bati ng pare at nagpalakpakan naman ang lahat ng mga naroon. Dahan-dahan nang itinaas ni Marco ang veil ni Abby. Talaga lang ba ha? Hahalikan mo talaga ako? Excuse me. Bulong na wika ni Abby. Huwag ka nang umangal, sumunod ka na lang. Sabi ni Marco, sabay halik sa kanyang asawa. Sa gulat ay nanglaki ang mga singkit na mga mata ni Abby. Kinagabihan pagkatapos ng kanilang kasal. Hoy, nasusuka ako dyan sa pagmumukha mo ha, kaya hindi tayo pwedeng magtabi o magsama dito sa iisang kwarto na ito. Singhal ni Abby. Talaga ba? Saan mo ako patutulugin? Iisang kwarto lamang ang kinuha ng ating mga magulang para sa atin dalawa. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magtatabi tayo. Tugon naman ni Marco. Madali lang naman yan. Kumuha ka ng sarili mong kwarto. Wala naman sila dito para malaman nila na hindi tayo magkasama ah. Pairap na sabi ni Abby nang biglang may nag-doorbell sa kanilang silid at ang kanilang mga magulang ang napagbuksan ni Marco ng pintuan. Oh, andito sila. Bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanila na ikuha ako ng sarili kong kwarto? Pang-aasar na sabi ni Marco sa kanyang asawa. Hindi nakaimik si Abby sa diretsahang sabi ni Marco. Anong kalukuhan na naman ba ito anak? Mahinahong tanong ng papa ni Abby, ngunit hindi ito umimik ni wala ngang salita na lumabas sa bibig nito hanggang noong mag-uwian na ang kanilang mga magulang. Mula noong araw na iyon ay pakiramdam ni Abby, mala impyerno na ang kanyang buhay kasama ang asawa dahil parang aso't pusa silang dalawa. Pagkalipas ng isang buwan ay nakapagdesisyon ang kanilang mga magulang na ibili ang bagong mag-asawa ng sarili nitong bahay, hoping na magkasundo ang mga ito. Isang araw, habang nasa sala si Abby nanonood ng TV, biglang lumabas si Marco mula sa kanyang kwarto at nagtungo ito sa kusina. Hindi sila nagpapansinan na dalawa, nag-uusap lamang ang mga ito kapag may bisita, lalong-lalo na kung ang kanilang mga magulang ang nasa kanilang tahanan. Nang mapansin ni Abby na bitbit ni Marco ang chichirya na binili niya para sa kanyang sarili. Akin yan, kaya wag mong pakialaman. Pamimiwang na sabi ni Abby. Excuse me, wag kang humarang sa aking dadaanan unless gusto mo lang talaga akong maamoy. Sabi ni Marco. Excuse me? Sa akin nga yung chichirya na kinuha mo at anong amoy-amoy ba ang pinagsasabi mo dyan? Nasusuka nga ako sa pagmumukha mo. Sa amoy mo pa kaya? Inis na wika ni Abby. Talaga sa'yo ito? Wala namang pangalan ah. Sabi ni Marco at ipinakita pa nito kay Abby ang laman ng chichirya. Ako naman kasi ang bumili niyan. Naiiritan na sabi ni Abby. How would I know? Lahat ng andito ay pag-aari ko. Wow, bahay mo? Grabe, nuknukan ng kapal talaga yung pagmumukha mo. Ibahay ko rin naman talaga ito, hindi ba? At akin yang chichirya na kinuha mo. Kung nagugutom ka at gusto mong kumain, bakit hindi ka bumili ng sariling iyo? Inis na sabi ni Abby, habang pilit na inaagaw ang junk food sa kamay ng Marco ay naapakan nito ang paa ng asawa dahilan upang mapatihaya ito. Na malaya na lamang ni Abby ay nakapatong na siya sa kanyang asawa. Napasingkit ang mga mata ni Marco na halatang naiirita na ito. Stop acting like a child, Miss Galvez. Umakto ka nga nang naaayon sa iyong edad. Kasal ka na pero isip bata ka pa rin? Masungit na sabi ni Marco. Aba, talaga namang... Please, stay away from me. Pwede ba?
Huwag ka nga masyadong magpahalata na gusto mo itong posisyon natin ngayon. Inis na pagputol ni Marco sa sasabihin sana ni Abby. At nang mapagtanto ni Abby ang posisyon nilang dalawa ay agad siyang tumayo at lumayo. Tumayo na din si Marco at pinagpagan pa ang sarili nito bago lumabas dala-dala ang chichirya na pinag-aagawan nilang dalawa. Nakakainis ka talaga, tinawag mo ako parang bata. Bakit ikaw, kalalaki mong tao, pumapatol ka sa babae na isip bata? Sigaw ni Abby sa kanyang asawa. Sandali nga. Kamusta naman ang buhay may gwapong asawa, Bear? Siguro, ang saya-saya mo, ate, ano? Excited na tanong ni Lenny noong nagkita ang dalawa sa isang coffee shop malapit sa building ng mga Galvez. Saya? Kung magpalit na lamang kaya tayo ng posisyon at nang malaman mo kung gaano kasayang magkaroon ng asawang kagaya niya. Kunot noong tugon ni Abby. Ay, bet ko yan. Sige, paano ba tayo magpalit ng posisyon? Magpalit ng katawan, ganon? Kinikilig na tugon ni Lenny. Syunga ka talaga, gusto mo naman? Natatawang sabi ni Abby. Biro lang, pero why not? Diba? Ang gwapo at ang yaman niyang si Marco Montreal, isa sa pinakasikat at hinahabol ng mga babae dito sa San Jose. Kinikilig naman na sambit ni Lenny. Hindi ako isa sa mga babaeng naghahabol sa kanya. Ayon pa kay Abby, maya-maya pa'y may biglang pumasok sa coffee shop ng mga lalaki. Well, speaking of, pang-aasar na nginitian ni Lenny si Abby noong makita kung sino ang isa sa mga lalaking pumasok sa coffee shop. Kaya naman ay napatingin si Abby sa direksyon ng mga lalaki at nakita niya nga si Marco kasama ang kanyang mga bigating business partners. Tara na Lenny, umalis na tayo. Ayokong makita niya ako dito. Bulong ni Abby. At bakit naman? Tanong naman ni Lenny. Basta, tara na. Umalis na tayo, hindi niya alam na andito ako eh. Dagdag pa ni Abby at nagpatiuna na itong tumayo. Sumunod naman si Lenny at parehong nakayuko ang magkaibigan habang papunta ng pintuan. At noong madaanan na nila ang lamesa ni na Marco ay biglang may humawak sa kamay ni Abby. Excuse me, gentlemen. I just want to introduce to you my beloved wife. Wika ni Marco habang hawak-hawak ang kamay ng asawang si Abby. Nang laki ang mga mata ni Mrs. Montreal sa gulat. Nilingon ang asawa at napilitan itong ngumiti noong makita niyang nakatingin sa kanya ang mga kasamahan ni Marco. Maya-maya pa'y dumungaw si Abby kay Marco, kunwang hahalik ngunit bumulong ito. Huwag kang plastik, bitawan mo ang kamay ko kung ayaw mong mapahiya sa mga kasamahan mo. Warning ni Abby, subalit hindi nagpatinag si Marco at tumayo ito sabay akbay kay Abby at tila buong pagmamalaking iniharap si Abby sa kanyang mga kasamahan. Everyone, meet my beautiful wife, Abby Galvez, the daughter of Mr. and Mrs. Galvez of Galvez Company. Pagpapakilala ni Marco sa kanyang napakagandang asawa. Walang nagawa si Abby kung hindi gandahan ang kanyang mga ngiti at nakipagkamayan sa mga business partners ng kanyang asawang si Marco. Wow, you have a very gorgeous wife, Mr. Montreal. Sabi ng isang lalaki. Yeah, she is indeed beautiful, Mr. Travis. Thank you. Nakangiting tugon ni Marco. You are very lucky to have such a beautiful wife like her. Sabi naman ng isang kasamahan. Of course, I really am.
I am very happy to be her husband. Buong pagmamalaking tugon ni Marco. Hindi na matagalan ni Abby ang pakikipagplastikan sa asawa kaya, "Excuse me, gentlemen. If you don't mind, I will excuse myself. Marami pa kasi akong gagawin." Pagpapaalam ni Abby. "Sure, Mrs. Montreal. Nice to see you," sabi naman ng isang lalaki. "Thank you, sir," tugon ni Abby. At noong akma ng hahakbang si Abby ay bigla siyang hinatak ni Marco dahilan upang mapayakap siya dito. "Ano bang?" Hindi na naituloy ni Abby ang kanyang sasabihin nang bigla siyang halikan ni Marco sa noo. "Take care, babe," sabi ni Marco sabay kindat dito. Tiimbagang sa inis na lumabas ng coffee shop si Abby. "Yay! Take care, babe. Nox, ang sweet. Akala ko ba para kayong aso't pusa? Bakit parang ang sweet-sweet naman ni Marco Montreal? Mapapasana all ka na lang talaga, ating." Kinikilig na sabi ni Lenny habang naglalakad sila papunta sa kumpanya ng mga Galvez. "Manahimik ka nga dyan, Lenny. Naiinis ako. Nakaka-bad trip talagang laking iyon. Napaka-plastic. Hindi kaya siya ganun sa bahay. Alam mo, sa bahay namin para siyang tigre." Nanggigigil na tugon ni Abby habang pinupunasan nito ang kanyang noo na tila ba may mikrobyong dumapo dito. "May pahalik-halik pa sa noo si Mr. Montreal. Nako, sana all talaga." Kinikilig na sabi ni Lenny. "Pwede ba, Lenny Marie? Ako nga ay tigil-tigilan mo na, ano?" Gigil na sabi ni Abby. Kaya naman ay tumigil na si Lenny sa pang-aasar. Ngunit hindi pa rin maitago ang agik-ik na mga tawa nito dahilan para iwan siya ni Abby sa paglalakad. 4:00 na ng hapon nang dumating si Abby sa kanilang bahay mula sa kanilang kumpanya. Chinek niya ng maigi ang mga papeles na gagamitin para sa business proposal. Nadatnan naman ni Marco ang asawa na tulog sa sofa at nasigurado niyang hindi pa ito naghahaponan. Kaya naisipan ni Marco na ipagluto niya ito. Nais niyang makabawi sa nagawa niya kanina kaya mabilis siyang nakapagluto ng adobo at sinigang. Pagkatapos niyang magluto ay inihanda niya ito sa dining table. Wala siyang kasambahay. Ayon kasi sa kanilang mga magulang, mas maiging matuto silang magtulungan sa mga gawaing bahay. At ayaw ni Marco na maabutan siya ni Abby, kaya mabilis lamang ito na kumain at hinugasan niya kagad ang kanyang pinagkainan. Nagising naman si Abby sa sobrang gutom. Kaya dali-dali itong nagtungo sa kusina upang magluto ng kanyang makakain. Hindi niya namalayan ang pagdating ng kanyang asawa, kaya nagtaka ito kung bakit may pagkain na nakahain sa misa. "Wow, blessings! Hindi na ako magluluto? Pero sino kaya ang nagluto nito? Teka, dumating na ba si Marco? Siya ba ang nagluto nito? Kakainin ko ba to o hindi? Baka kasi may lason to delikado." Bulong nito sa kanyang sarili. Ngunit natakam siya sa amoy ng pagkain at lalo siyang nagutom kaya kinuha niya ang kutsara at tinikman ang pagkain na nakahain sa misa. Masarap naman. Bahala na, wala naman siguro itong lason. Nagugutom na ako At kung sakali mang may lason ito at namatay ako, sigurado naman na siya lamang ang pagbibintangan na pumatay sa akin. Sambit muli ni Abby sa kanyang sarili. Mabilis siyang natapos kumain at noong mabusog ay tumayo na ito. Mabilis rin siyang nakapaghugas ng kanyang pinagkainan. Pagkatapos ay pinatay niya ang mga ilaw sa kusina at sa sala bago umakyat sa itaas upang magtungo sa kanyang kwarto.
Bagamat kasal ang dalawa, ngunit hindi sila magkasama sa iisang kwarto. Si Marco ang nasa master bedroom, habang si Abby naman ay umakupa sa isa sa mga guest rooms nila. Kinabukasan, habang papalabas si Abby ng kanilang tahanan upang magtungo sa kanilang kumpanya, nakita niya ang sasakyan ni Marco na paalis na rin. Tuwing pumupunta si Abby sa kanilang kumpanya o may pupuntahan, ito ay naglalakad lamang palabas ng kanilang subdibisyon. Dahil wala namang pumapasok na sasakyang pampubliko sa subdivision kung saan sila nakatira. Hindi binigyan si Abby ng sasakyan ng kanilang magulang, kahit marunong naman itong magmaneho, dahil gusto ng kanilang mga magulang na iisang sasakyan lamang ang gagamitin ng bagong kasal. Noong papalabas na ng gate si Abby ay bumisina ang sasakyan ni Marco, kaya naman ay taas kilay si Abby na napatingin sa kanyang asawa. "Get in," sabi ni Marco kay Abby. "Ha? Ako?" Napangising aso si Marco sa katanungan na iyon ni Abby. "Unless may iba kang nakikitang tao dito bukod sa atin dalawa." Masungit na tugon ni Marco. Nilibot naman ni Abby ang kanyang paningin sa kapaligiran at wala nga siyang nakikitang ibang tao bukod sa kanilang mag-asawa. No thanks, I'm fine," sabi ni Abby. "Okay." Tanging tugon ni Marco. Maya-maya pa'y pinaandar na ang sasakyan at handa na itong umalis. Napakunot ng noo si Abby dahil inasahan niyang pipilitin siya ng kanyang asawa, ngunit hahayaan lamang pala siya nito. Ayaw naman talaga ni Abby na lakarin ang napakalayong gate ng kanilang subdivision, kaya pinigilan niya na si Marco. "Hep, hep, hep! Teka lang, sasakay na ako!" Sigaw ni Abby at nagmamadali na nitong binuksan ang pintuan ng passenger seat. Walang imik na pinatakbo ni Marco ang sasakyan. Mga ilang segundo rin ang katahimikan na namagitan sa dalawa. Maya-maya pa'y nagsalita na si Abby para basagin ang katahimikan na namamagitan sa kanilang mag-asawa. "Thank you nga pala doon sa niluto mong pagkain kagabi," mahinang sabi ni Abby. "Anong pagkain?" Maang-maangan na tugon ni Marco. "Yung pagkain na nakahanda kagabi sa lamesa. Thank you doon." "You really think na ipagluluto kita?" Pagdi-deny ni Marco. "Wait, kung hindi ikaw nagluto noon, sino naman kung ganon?" Nagtatakang tanong ni Abby. "I don't know." Pagdi-deny muli ni Marco. Wala siyang planong sabihin kay Abby na siya nga ang nagluto dahil paniguradong aasarin siya nito. Noong marating nila ang Galvez Building ay nagmamadali nang bumaba si Abby. "Thank you for the ride," sabi ni Abby sabay sara ng pintuan ng sasakyan. Ngunit bumaba rin naman ng sasakyan si Marco at sumabay ito kay Abby papasok sa Galvez Building. Don't tell me na ihahatid mo rin ako sa office? In love ka na ba sa akin?" Nakangiting pang-aasar na tanong ni Abby. Tinapunan lamang siya ng tingin ni Marco, sabay hawak sa kanyang mga kamay at sabay silang naglalakad papasok ng building. "Hoy, ano ba itong ginagawa?" Hindi na naituloy ni Abby ang kanyang sasabihin pa sana, sapagkat binati na sila ng kanilang mga staff habang patungo sila sa elevator. "Good morning, Mr. and Mrs. Montreal." Nakangiting bati ng isang staff. "Magandang umaga po, Sir Marco at Ma'am Abby." "Grabe, Ma'am Abby, bagay na bagay po kayo ni Sir Marco," sabi naman ng isa pa. Sana all, nakakakilig silang pagmasdan ang gwapo ni Sir Marco Montreal.
Iyan ang mga narinig ng dalawa habang naglalakad sila. Tanging ngiti lamang ang iginawad ni Abby sa mga tauhan, habang itong si Marco ay walang reaksyon habang patuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa makapasok sila sa elevator. Walang ibang tao sa loob ng elevator, kaya naman medyo awkward para kay Abby na magkahawa kamay silang dalawa ng kanyang asawang si Marco. "Huwag kang masyadong mag-assume, palabas lang ito ha," sabi ni Marco. "Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na palabas mo lang ito. Magaling kang artista kaya sasakyan ko na lamang para mapaniwala sila na totoong nagmamahalan tayong mag-asawa, hindi ba? Kaya huwag ka masyadong mayabang." Tugon ni Abby. Noong marating ng dalawa ang floor kung saan naroon ang opisina ng CEO na si Daniel Galvez, ama ni Abby, ay masaya silang sinalubong nito. "Good morning, sweethearts. Aba, mabuti naman at magkasama kayong mag-asawa." Nakangiting bati ni Mr. Galvez. "Good morning, Dad. Inihatid ko lang po talaga dito si Abby. Papunta na rin po ako sa aking opisina." Ayon pa kay Marco. "Ganun ba? Napakaalaga pala nitong asawa mo, anak." Nakangiting wika ni Mr. Galvez. Napakunot na lamang si Abby sa kanyang narinig. "Sir, I need to go. Babe, see you later, okay?" Sabi ni Marco, sabay bitaw sa kamay ni Abby at humalik sa noo nito bago tuluyang lumabas ng silid ni Mr. Galvez. Pilit na ngiti lamang ang ibinigay ni Abby. "Anak, napakaswerte mo talaga sa asawa mo, napakabait. Bagay na bagay pa kayong dalawa." Nakangiting saad ng ama nito noong silang dalawa na lamang ang nasa silid. "Dad, alam mo naman na hindi ko gusto ang lalaking yun. Ginagawa ko lamang ito para sa kumpanya natin." Nakasimangot na sabi ni Abby. "Alam ko, darating din ang araw na mamahalin mo siya, anak. Nakikita ko kung gaano kanya kamahal." "Dad, imposible po iyon kung alam mo lang," sabi ni Abby, sabay pikit ng kanyang mga mata na tila ba may iniisip ito. "Anak, lalaki ako kaya alam ko at nakikita ko kung gaano kakamahal ng asawa mo." Hindi na umimik pa si Abby. Sa kabilang dako naman ay kasama ni Marco ang kanyang matalik na kaibigan na si Lloyd. "Pre, kamusta naman ang buhay may asawa? Mukhang nakamove on ka na talaga kay Lorraine, ano?" Nakangiting tanong ni Lloyd. Si Lorraine na tinutukoy ni Lloyd ay ang dating kasintahan ni Marco na umalis ng Pinas papunta ng Amerika. 2 taon na ang nakalipas. Ni hindi nga ito nagpaalam. Mula noon ay wala ng balita si Marco sa dating kasintahan. "Abby is a good wife that man can ask for." Tugon ni Marco sa katanungan ni Lloyd. "Oh, in love ka na talaga, pre. Congrats. Akala ko hindi totoo yung kasal ninyo, pero mukhang tinamaan ka na talaga sa misis mo." Sabi ni Lloyd. Hindi na sumagot pa si Marco at diretso na lamang ito sa paglalakad papunta sa opisina ng kanyang ama. At noong makapasok na si Marco sa opisina ng kanyang ama ay malawak na ngiti ang sumalubong sa kanya habang may inaabot ito na invitation card. "Dad, what is this?" Kunot noong tanong ni Marco sa kanyang ama. "That is an invitation card para sa isang party na gaganapin mamayang gabi. Kailangan andoon kayong mag-asawa." Nakangiti na sabi ng ama. "Party? Bakit ngayon ko lang nalaman? Biglaan naman yata. Paano kami makapaghanda?" Tanong ni Marco. "Anak naman,
Simple lamang ang solusyon diyan sa problema mo. Umuwi kayong mag-asawa ng maaga para makapaghanda kayo. Wika ng ama. Ayaw man umatin ni Marco sa party na iyon, ngunit wala naman siyang magagawa dahil utos ito ng kanyang ama. Maaga ngang umuwi si Marco sa kanilang tahanan at nadatnan niya si Abby na tinitingnan ang mga channel boxes na nasa sala. Ano to? Saan galing ang mga ito? Tanong ni Abby sa bagong dating na si Marco. Go, get yourself ready. May pupuntahan tayong party by 6 p.m. Iyan ang mga susuotin natin, padala ni Daddy. Tika, party? Anong party na naman iyan? Ito ba ang dahilan kung bakit maaga ako pinauwi ng daddy ko? Inis na tanong ni Abby. Business party daw. Kailangan daw ang presensya nating dalawa doon, kaya ihanda mo na ang iyong sarili dahil ayokong mag-antay ng matagal. Seryosong wika ni Marco, sabay dampot ng channel box na para sa kanya at dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Ay nako, puro na lamang business party ang pinupuntahan. Mababagot lamang ako doon dahil hindi naman ako mag-i-enjoy. Dahil puro business na lamang ang pinag-uusapan. Nakakainis. Bulong ni Abby sa kanyang sarili, sabay dampot ng channel box na para sa kanya at pumasok na rin ito sa kanyang silid. Ilang minuto ring nagbabad si Abby sa kanyang bathtub bago ito naligo. Isinuot niya ang napakagandang Chanel black dress na pinadala sa kanya ng ama ni Marco. Natuwa si Abby noong makita ang kasuotan dahil kitang-kita ang korba ng napakaganda niyang katawan. At lalong naaliw si Abby noong mapansin niya ang mga munting diamonds na kumikinang na palamuti sa kanyang kasuotan. Likas na maganda si Abby, kaya kaunting make-up lamang ang kanyang inilagay sa kanyang mukha. Halos 1 oras din ang paghahanda ni Abby bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niyang nakaupo si Marco sa kanilang sala. Suot-suot na rin ito ang kanyang itim na tuxedo na bumagay sa matipuno nitong katawan. Noong mapansin ni Marco na pababa na ng hagdanan si Abby ay napatingin siya dito. Bagamat nagandahan siya sa itsura ng asawa ay hindi siya nagpahalata at ibinaling muli ang atensyon sa kanyang cellphone. Grabe, sa ganda kong ito, hindi man lamang ako tiningnan ng mukong na to. Bulong ni Abby sa kanyang sarili bago ito nagsalita. Hoy, Marco my husband, pansinin mo naman itong napakaganda mong misis. Nakangiting biro ni Abby. Humarap naman si Marco at tiningnan si Abby from head to toe. At napangising aso ito, kaya napataas ang kilay ni Abby. Aba, bakit naman ganun katumingin? Taas kilay na tanong ni Abby. O diba, sabi mo tingnan kita kaya tumingin ako para hindi ka mapahiya. Tapos ngayon magrereklamo ka? Let's go! Sabi ni Marco, sabay tayo at nauna na itong lumabas ng kanilang bahay. Nakakainis ka talaga, sabi ni Abby at sumunod na lamang ito sa kanyang ipokritong asawa. Habang nagmamaniho si Marco papuntang hotel kung saan gaganapin ang party. Nang biglang mag-ring ang cellphone nito. Ngunit hindi ito pinansin ni Marco. Nakita at nabasa ni Abby kung sino ang tumatawag. Hindi mo ba sasagutin? Lorraine ang pangalan, no? Pang-aasar na sabi ni Abby. Imbis na sagutin ay pinatay ni Marco ang tawag. Hoy, baka naman importante ang kailangan sa'yo ni Lorraine.
Dagdag pa na pang-aasar ni Abby. Wala yun at hindi yun importante. Inis na tugon ni Marco. At noong marating ng dalawa ang hotel, bumaba kaagad si Marco ng sasakyan at dali-dali itong umikot sa pintuan kung saan nakaupo ang kanyang asawa. Nagulat pa si Abby nang pagbuksan siya ng pintuan ni Marco dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito sa kanya ng kanyang asawa. "Thank you," sabi ni Abby. Ibinigay naman ni Marco ang susi ng sasakyan sa isang boy ng hotel at hinawakan ang bewang ni Abby. Sabay giniyan niya ito papasok sa hotel hanggang sa makasakay sila ng elevator. Awkward para kay Abby na ganito ang trato ni Marco sa kanya. Inaamin niya na minsan ay may pagka-gentleman din itong si Marco. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na ma-fall dito dahil alam niyang imposibleng magustuhan siya ng kanyang asawa. Tumunog ang elevator. Hudyat na nasa floor na sila ng kanilang paroroonan. Nakahawak pa rin si Marco sa bewang ni Abby. Agad naman may business partner na sumalubong at bumati sa kanila. "Nice to see you here, Mr. Montreal, and beautiful young lady." Bati ni Mr. Cheng, isang Chinese na kasosyo nila sa negosyo. "Good evening to you, Mr. Cheng. And this is my wife, Abby Galvez Montreal." Pagpapakilala ni Marco sa kanyang asawa. Agad namang nakangiti at nakipagkamayan si Abby kay Mr. Cheng. "Hello, Mr. Cheng. Nice to meet you," sabi ni Abby. Iyon lamang at nagtuloy na ang mag-asawa sa lamisang nakareserve para sa kanila. Munti ka nang matapilok si Abby habang naglalakad ang mga ito patungo sa kanilang misa. Mabuti na lamang at nakahawak pa rin sa bewang si Marco at nasalo niya kaagad ang asawa. "Be careful," bulong ni Marco kay Abby. "Thank you," tugon naman nito sa asawa. Binati nila ang lahat ng kakilala sa negosyo. Ipinakilala naman ni Marco si Abby sa lahat ng hindi pa nakakakilala dito. At halos ang lahat ay nagagandahan kay Abby na ikinainis ni Marco. Lalong-lalo na doon sa mga malalagkit ang tingin sa kanyang asawa at sa mga nakikipagkamay dito. "Marco, nagsisilos ka ba? Kumalma ka nga dyan. Pakikipagkamay at titig lang naman ang magagawa ng mga yan sa iyong asawa." Kastigo ni Marco sa kanyang sarili. "Excuse me, Marco. Pupunta lang ako ng CR." Paalam ni Abby. Nais niya lamang tingnan kung okay pa ba ang kanyang itsura. "I'll go with you," sabi ni Marco. "Huwag na, babalik rin naman ako kaagad dito eh," sabi ni Abby. Sabay tayo at tinungo na ang CR. At nagmamadali na itong pumasok sa loob. At naabutan niya ang iilang mga babaeng nag-uusap na sa tingin ni Abby ay hindi ito nalalayo sa kanyang edad. "Oh my gosh, nakita niyo ba si Marco Montreal kanina? Napakagwapo," sabi ng isang babae. "Oo nga, he is so handsome. Nakaka-inlove talaga siya," kinikilig naman na sabi ng isa pa. Kaso lang, may kasama siyang babae. Sino kaya iyon? Girlfriend niya ba? Tanong ng isang babaeng kasama. "I don't think so. Mas maganda si Lorraine sa girl na yon. To be honest, until now, I can't still believe na magkahiwalay na ang dalawa. Hindi naman siguro ipagpapalit ni Marco si Lorraine sa babaeng low class ang dating." Maarting tugon ng isa pang babae. Dahil sa narinig ni Abby na tinawag siya nitong low class ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na magsalita. "Excuse me,
Ako po ba ang tinawag mong low class? Tanong ni Abby na ikinagulat ng mga kababaihan. Hindi naman hamak na mas maganda pa ako sa'yo. Tsaka wala kayong pakialam kung sino ang pipiliin ni Marco. He is my husband and he is so in love with me. So, if I were you, don't mess up with me. Just mind your business, ladies. Nakangiting sabi ni Abby sa mga babae. Napataas ang kilay ng isang babaeng kausap ni Abby. Husband, excuse me girl, maraming naghahangad na mapansin ni Marco Montreal. Ikaw yung babae na kahit kailan hindi niya matitipuhan. Masungit na tugon ng isang babae. Oh, really? So bakit siya nagpakasal sa akin kung hindi ako ang babaeng tipo niya? Sabihin niyo na naiinggit lamang kayo dahil kayo yung mga babaeng hindi magugustuhan ni Marco Montreal. Admit it, ladies. Pang-aasar na wika ni Abby, sabay harap sa salamin upang ayusin ang kanyang sarili. Akmang sasabunutan si Abby ng isang babae nang biglang dumating si Marco. Hey, hey, hey! What's going on here? Galit na tanong ng lalaki. Laking gulat ng mga babae na si Marco ang nasa kanilang likuran. Marco? Bigkas ng isang babaeng sasabunot sana kay Abby. What do you think you're doing? Matalim ang tingin na tanong ni Marco sa babaeng sasabunot sana kay Abigail, sabay hawak sa bewang ng kanyang asawa. Babe, are you okay? Tanong ni Marco. Babe, okay na okay lang ako. Mabuti na lang at dumating ka para malaman nila kung sino talaga ako sa buhay mo. Taas kilay na sabi ni Abby. Marco Montreal, I heard she is your wife. Is that true? Make face na tanong ng babae. Abigail is my wife and I love her. Do you have any problem with that? Masungit na balik tanong ni Marco. Wala naman. Mas bagay lang kasi kayo ni Lorraine. Hindi siya bagay sa'yo. She's too cheap and low class. Mataray na wika naman ng isang babae. Oh, how could you say that? Kilala mo ba kung sino ang iyong kaharap? Siya lang naman ang nag-iisang anak ng Galvez Group of Company. And I am very disappointed of you girls mentioning someone's name in front of my wife. Let's go, babe. Aya ni Marco. Tinitigan niya isa-isa ng matalim na tingin ang mga babaeng nangharas kay Abby. Nagulat naman si Abigail sa inasal ng kanyang asawa noong sandaling iyon. Are you okay? Nasaktan ka ba nila? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi. Sa palagay mo ba, papayag ako nasaktan nila? Pero, salamat sa pagdating mo ha. Tugon ni Abby habang nakatitig ito sa asawa na tila ba nagtatanong ang kanyang mga mata. Hindi naman makatingin ng diretso si Abby kay Marco kaya lihim itong nakaramdam ng tuwa. Do you wanna go home? Tanong ni Marco habang haplos-haplos nito ang likod ng kanyang asawa. Nope. Hindi pa tapos ang party. Ayoko naman isipin ng mga babaeng iyon na talunan ako. It's okay. Let's go home now. Sabi ni Marco na tila nawala na ng ganang bumalik sa loob ng parting iyon. Nagulat si Abby dahil hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kanyang kamay sabay hila palabas ng hotel na iyon.
Tahimik lamang ang dalawa hanggang sa marating nila ang sasakyan. Pinaandar kaagad ito ni Marco. Hindi nawala-wala sa isip ni Abby kung paano siya ipagtanggol ng kanyang asawa, lalong-lalo na noong marinig ang mga salitang "I love her." Hindi naman siya naapektuhan sa salitang hindi siya bagay sa kanyang asawa. Bukod naman kasi sa anak siya ng may-ari ng Galvez Company, ay hindi naman maipagkaila ang kanyang angking ganda. Ngunit, na-curious talaga siya kung gaano nga ba talaga kaganda ang isang Lorraine para ikumpara siya sa ex ng kanyang asawa. Pwede ba akong magtanong? Hindi na mapigilan ni Abby ang kanyang kuryosidad kaya nagsalita na ito. Sure, what is it? Tugon ni Marco habang nakadiretso lamang ang mga paningin nito sa tinatahak nilang kalsada. Si Lorraine, yung tumatawag sa'yo kanina, girlfriend mo? Tanong ni Abby. Napabuntong hininga si Marco bago ito sumagot. Oh, sorry. Nakayukong paghingi ng paumanhin ni Abby. Muling namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa hanggang sa marating nila ang kanilang tahanan. Nauna nang pumasok si Abby sa loob ng bahay habang nakasunod naman si Marco. Thank you for tonight. Good night, Marco. Mahinang sabi ni Abby bago nagmadali na itong umakyat sa kanyang kwarto. Sleep well, good night. Tugon naman ni Marco. Noong makapasok si Abby sa kanyang kwarto ay bigla itong napaupo sa kanyang kama. Nag-iisip kung bakit kinikilig siya sa inaasta ng kanyang asawa kani-kanina lamang. Mahal niya na kaya ako? Wala naman sigurong masama kung kikiligin ako, hindi ba? Mag-asawa naman kami. Halaka, mahal ko na yata ang aking asawa. Ngunit, paano kung hindi niya ako matutunan mahalin? Ay nako, itago ko na lamang itong aking nararamdaman, mahirap na. Baka pagtawanan niya pa ako. Ngunit ang nakapagtataka lang, bakit kaya hindi siya tumutol na pakasalan ako? Alam niya na kaya na ako ang kanyang nakabangga at nakaaway noon bago pa ang kasal? Kung ganun, bakit siya pumayag? Nakatulugan ni Abby ang pakikipag-usap sa kanyang sarili. Ganoon pa rin ang turingan ng dalawa kahit nagpakita naman si Marco ng concern kay Abby noong gabing may mga umaway dito. Nag-uusap lamang sila kapag may ibang tao silang kaharap. Simula nang ikasal ang dalawa, ni minsan ay hindi sila nagkasabay kumain. Minsan lang din nakikisabay si Abby sa sasakyan ni Marco. Pakiramdam ni Abby na iniiwasan talaga siya ni Marco kaya gabi na ito kung umuwi ng kanilang bahay. Isang hapon habang nanonood si Abby ng kanyang paboritong teleserye, tahimik na nabukas ng pintuan si Marco. Laking gulat ni Abby nang binitawan lamang ni Marco ang kanyang mga dalang gamit sa sahig, sabay higa sa kanyang kandungan at tila ba nang hihina ang katawan ng kanyang asawa. Itulak pa sana ni Abby ang kanyang asawa, ngunit lalong nagulat ito noong maramdaman ang mainit na katawan ni Marco. Hoy, hala! Hoy! Ano bang nangyari sa'yo, Marco? Bakit ang init-init mo? May lagnat ka yata eh. Tarantang sabi ni Abby. I'm fine, maybe just tired a little bit. Tugon ni Marco habang nakapikit ito. Tika, kukuha lang ako ng gamot mo, saglit lang. Akma nang tatayo si Abby, ngunit pinigilan siya ni Marco. Don't move, please, let me sleep, sabi nito. Pero... Please, Abby, kahit ngayon lang, patulogin mo naman ako dito sa kandungan mo.
Biglang naawa si Abby sa sinabi ng kanyang asawang si Marco at biglang napaisip kung bakit nagkasakit ang kanyang asawa. Ganon ka ba kabisi sa trabaho? O baka naman hindi ka kumakain ng maayos at sa tamang oras? Alam ko, kulang ka sa tulog kasi gabing-gabi ka na lagi kung umuuwi. Nag-alalang bulong ni Abby sa kanyang sarili. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Abby at ang kanyang ama ang tumatawag. "Yes, Dad," sagot nito. "How's Marco? Nabalitaan kong maaga siyang umuwi. Okay lang ba siya?" Tanong ng ama, kaya bigla itong napatitig sa kanyang asawa. "Nakatulog po, Dad, at ang init-init niya po. I think he has a fever?" Tugon ni Abby. "He is probably tired. Marami siyang ginagawa. Mukhang napapabayaan niya na ang kanyang sarili." Sambit ng ama sa kabilang linya. "Dad, may alam po ba kayo kung ano ang pinagagawa nito? At ngayon tuloy nagkasakit na." "Tinutulungan niya tayo para makabawi ang ating kumpanya, anak. He invested a lot to our business partners. He worked so hard. Siya rin ang gumagawa ng mga paperworks para maisalba nga ang ating kumpanya." Nang laki ang mga mata ni Abby sa narinig mula sa kanyang ama. "Daddy, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sana nakatulong man lamang ako kahit sa paperworks lang. Alam niyo naman na magaling ako pagdating sa mga encoding na yan, hindi ba?" "Anak, ayaw ni Marco na ipaalam sa'yo. Ayaw niya nga na mag-alala ka. Siya na lamang daw ang bahala sa lahat." Napatitig ulit si Abby sa kanyang asawa dahil sa sinabing iyon ng kanyang ama. Kaya ba ginagawa niya ang lahat? Pati ang trabaho na hindi niya naman dapat gawin ay ginawa niya? Ang laki na pala talaga ng utang na loob natin sa pamilyang ito, Daddy. Malungkot na sabi ni Abby. "I know, anak. Babawi din tayo. Kaya nga hinihiling ko sa iyo, anak. Magpakabait ka sa asawa mo at alagaan mo siya ng mabuti. Siya, may gagawin pa ako kaya ibababa ko na itong telepono." Habilin ng kanyang ama. Malungkot na tiningnan ni Abby si Marco at hinawakan nito ang mainit na noo. "Bakit mo naman ginawa lahat iyon? Sana hinayaan mo man lamang ako na matulungan ka. Isa pa, problema naman namin yun, hindi ka na sana napagod ng ganito. Mag-asawa tayo, Marco. Sana sinabi mo sa akin, dapat magtulungan tayo." Bulong ni Abby kay Marco. Ngunit noong hindi na sumagot ang kanyang asawa ay natitiyak niyang mahimbing na ang tulog nito. Kaya naman ay dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahiga ni Marco sa kanyang kandungan at naglagay ito ng unan sa ulunan ni Marco. Maya-maya pa ay nakaisip si Abby na kumuha ng towel na may malamig na tubig upang ilagay ito sa noo ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina at nagluto ng soup para may maipakain sa may sakit na asawa. Dahil bilang butihing may bahay, kailangan at responsibilidad niya naman talaga ang alagaan ang asawa kahit wala pa itong sakit. Bakit kaya ayaw niyang ipaalam sa akin ang problema ng kumpanya? Bakit kailangan niyang gawin lahat? Mahal niya na kaya ako? Imposible. Imposibleng mangyari ito. Bulong ni Abby sa kanyang sarili habang nagluluto. Noong matapos na siyang magluto, ay inilagay niya kaagad ito sa isang bowl upang palamigin. Pag medyo malamig na ang sabaw na ito, ay gigisingin ko na siya. Ay, kailangan ko pa pala ihanda ang gamot para makainom rin siya kaagad pagkatapos kumain.
Lord, sana naman pagalingin mo kaagad si Marco. Pangako po, magpapakabait na po talaga ako sa kanya. Kahit hindi niya ako papansinin o kahit magalit siya sa akin, hindi ko na siya papatulan. Promise po, Lord. Pabulong na sambit ni Abby na may kasamang panalangin. Tahimik ito na naupo sa tabi ni Marco nang biglang gumalaw at bumangon ito. Noong akma na itong tatayo ay pinigilan siya ni Abby. Relax ka lang dyan, may lagnat ka. Pag-awat ni Abby. No, I need to go to my room. Tugon naman ni Marco. Marco, you need to stay here. Relax, huwag kang gumalaw at kukunin ko lamang yung pagkain mo. Pinagluto kaya kita at ihahanda ko na rin ang gamot mo, ha? Nakangiting wika ni Abby. Kumunot naman ang noo ni Marco. What? I'm not a baby. Angal ni Marco. Huwag nang matigas ang ulo mo. May atraso ka sa akin, kaya sundin mo ang utos ko. Supladang sabi ni Abby bago nagtungo sa kusina upang kunin ang pagkain ng kanyang asawa. Bumalik siyang dala-dala na ang pagkain ni Marco at nilapag niya ito sa lamesa. Kainin mo to para magkalaman yung tiyan mo, tapos inumin mo itong gamot, ha? Nakangiti na wika ni Abby. Ayokong kainin yan. Baka may lason pa yan, mamamatay pa ako. Nakapikit na tugon ni Marco. Wow ha, ikaw na nga ang pinagluto, ikaw pa ang magdududa? Promise, walang lason yan at hinding-hindi kita papatayin. At alam mo ba, simula sa gabing ito, aalagaan at ipagluluto kita at ihahanda ko na rin ang iyong mga pangangailangan araw-araw. Malambing na tugon ni Abby. Samantalang napakunot ng noo si Marco, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa kanyang asawa. Naninigurado lang bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin dyan sa utak mo. Baka mamatay ako, hindi dahil sa lagnat, kung hindi sa luto mong may lason. Pang-aasar ni Marco sa kanyang asawa. Natawa naman si Marco sa naging reaksyon ni Abby. Masaya siyang pinanonood na naiinis si Abby. Mas lalo itong naging cute tingnan. Hindi alintana ni Marco ang pagod sa kanyang katawan kapag nakikita niyang naiinis itong kanyang asawa. Ay nako, mahal kong asawa. Kainin mo na lamang iyan. Magpasalamat ka na ipinagluto kita. Kunwaring masungit na tugon ni Abby. Dapat lang no, asawa mo kaya ako. Dapat mo talaga akong alagaan. Kunwang pagmamaktol ni Marco at sinimulan ng higupin ang sabaw. Abay, oo na, asawa nga kita, kaya nga inaalagaan na kita, hindi ba? Kain ka na, mister ko, magpagaling ka ha, mahal na mahal kita. Sarkastikong sabi ni Abby. Mahal din kita. Seryosong tugon ni Marco. Nagulat si Abby sa tinura na iyon ng kanyang asawa at biglang pumitlag ang puso nito. Napansin ni Marco na natigilan si Abby dahil sa kanyang sinabi, ngunit hindi niya na lamang ito ipinahalata at nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. First time niyang natikman ang luto ni Abby. Masaya siya dahil magaling at masarap palang magluto ang kanyang misis. Excuse me, may kukunin lamang ako sa kwarto. Nauutal na tugon ni Abby at dali-daling tumalikod upang magtungo sa kanyang silid. Napangiti naman si Marco sa naging asta ng kanyang asawa. Naalala tuloy ni Marco na noong una niyang nakita si Abby sa Starbucks ay naging interesado na siya dito.
Napansin niya ang kakaibang ganda ni Abby noong araw na iyon habang nagbabasa ito ng libro. Hindi niya akalaing parehong cappuccino ang order nilang dalawa. Nagkataon na nauna siyang tumayo upang kunin ang order na inaagaw sa kanya ni Abby. Dahil nga nagmamadali siya noong araw na iyon dahil may pupuntahan pa siyang meeting, ay binayaran niya kaagad ang kape at lumabas na ng Starbucks. Ngunit sinundan siya ni Abby at nakipagtalo pa ito sa kanya. Humanga siya sa tapang ng babaeng umagaw ng kanyang kape hanggang sa noong makabanggaan niya ito sa pedestrian. Simula noon, hindi na mawala-wala sa isipan ni Marco si Abby. Kaya naman, noong malaman niya na ang babaeng hindi mawala-wala sa kanyang isipan at ang babaeng napili ng kanyang ama upang pakasalan niya ay iisa, kaya hindi na siyang nag-abalang magreklamo pa. Hindi na bumaba pang muli si Abby sa mga oras na iyon. Kaya naman ay umakyat na lamang si Marco sa kanyang kwarto at doon na nagpatuloy sa pagpapahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Abby. Napabalikwas ito noong maalala ang kanyang asawa na iniwan niya kagabi sa sala na mag-isa. Nagmamadali na itong bumaba. Ngunit wala na doon ang kanyang asawa, kaya patakbo itong umakyat upang puntahan ito sa kwarto. Noong nasa harapan na siya ng pintuan ay bigla itong kinabahan. Maya-maya pa ay kinatok niya ang pintuan. Ilang minuto pa siyang nagantay ngunit walang Markong sumagot. Kaya naman naisipan niyang pihitin ang doorknob at nagbabaka sakaling mabuksan niya ito. At hindi nga siya nagkamali dahil hindi naman nagalak ang pintuan. Bakit kaya hindi naglalak ng pintuan itong si Marco? Tanong ni Abby sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Marco. Namangha si Abby sa linis at ganda ng kwarto ni Marco. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok siya dito. Nadatnan niya ang asawa na mahimbing ang tulog sa kama. Kaya naman ay lumapit siya dito. Agad niyang hinawakan ang noo ni Marco para malaman kung may lagnat pa ba ito o wala na. At noong masigurado niyang hindi na mainit ang kanyang asawa, ay nagpasa siyang lalabas na. Ngunit noong akma na siyang hahakbang, ay bigla siyang hinatak ni Marco dahilan upang mapahiga siya sa tabi ng kanyang asawa. Napapikit na lamang si Abby nang bigla siyang yakapin ni Marco. Maya-maya pa'y dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit nakita niyang nakapikit naman itong si Marco. Dahan-dahan siyang kumawala, ngunit lalong hinihigpitan ni Marco ang pagkakayakap sa kanya. "Please, stay kahit saglit lang." Mahinang sabi ni Marco at nakapikit pa rin ito. "Pero, please Abby, let me hug you." Muling sambit nito. Malakas nang kumabog ang puso ni Abby at panigurado niyang ramdam ito ng kanyang asawa. "Magluluto ako ng kakainin natin," pagdadahilan ni Abby. "Let's just order our food for today," tugon ni Marco. Hindi na alam ni Abby kung ano ang kanyang gagawin, kung kaya naman ay nanatili na lamang siya sa posisyon nilang dalawa. Hindi na malaya ni Abby na nakatulog pala siya habang yakap-yakap siya ng kanyang asawa. Nagising si Marco at mahimbing pa rin ang tulog ni Abby. Pinagmamasdan niya ng mabuti ang natutulog niyang asawa at napangiti ito. Hinalikan niya si Abby sa noo bago dahan-dahang tumayo at lumabas ng kwarto. Medyo okay na naman ang kanyang pakiramdam. Dumiretso siya sa kusina upang magluto ng kanilang makakain. Habang nagluluto, ay narinig ni Marco ang hakbang na pababa sa hagdanan kaya nakangiti niyang sinalubong ang asawa. "Good morning." Nakangiting bati ni Marco. "Oh, bakit nagluluto ka?
Diba sabi mo mag-order na lamang tayo ng makakain today? Dapat nagpahinga ka muna, may kaunti ka pang lagnat. Ako na nga ang magtutuloy niyang niluluto mo. Wika ni Abby noong makalapit siya kay Marco. I can handle this. Relax yourself, babe. Sweet na sabi ni Marco. Okay na ba ang iyong pakiramdam? Baka may masakit pa sa'yo ha? Masakit pa ba ang ulo mo? Sunod-sunod na tanong ni Abby. Hindi siya mapakali dahil iniisip niyang siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang kanyang asawa. Babe, chill. Okay na ako. Alam kong sinabi na sa'yo ng daddy mo ang problema ng inyong kumpanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginagawa ko iyon para sa atin, okay? Kaya hayaan mo na akong ipagluto kita. Wika ni Marco. Hindi na mapigilan ni Abby ang maluha dahil sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Naguguluhan siya sa inakto nito at sa trato nito sa kanya. Marco, bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Nalilito na ako sa'yo ha? Natatakot ako. Inaamin ko na unti-unti na akong nahuhulog sa'yo. Lalong-lalo na sa pinapakita mo ngayon. Naiiyak na sabi ni Abby. Tumigil sa ginagawa si Marco at lumapit ito sa kanyang asawa. Hinawakan ang mukha at inangat ito at tinitigan ang mga mata ni Abby. Because I love you. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal na mahal kita. Kung ikaw ay nahuhulog pa lamang, ako, noong una pa lamang kita nakita, ay na-in love na ako sa iyo. Seryosong tugon ni Marco. Napailing si Abby sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi ba? Nagpakasal ka lamang sa akin para matulungan mo kami sa aming negosyo? Hindi mo ako mahal, Marco. Para lang sa kumpanya ang lahat ng ginawa mo. At alam ko na kapag dumating ang araw na okay na ang kumpanya namin, iiwanan mo na ako. Malungkot na sabi ni Abby. Really? Paano mo naman nasabi? Ipasok mo dyan sa kukote mo na mahal kita at hindi lamang para isalba ang kumpanya mo. Ginawa kong tulungan ang mga parents mo dahil sa'yo. Alam kong mahal mo ang iyong mga magulang kaya nga pumayag kang pakasal sa akin, hindi ba? Pero bakit iba ang pinapakita mo sa akin? Nakayokong tanong ni Abby. Babe, ayoko lang kasi nabiglain ka sa totoong nararamdaman ko sa iyo. Alam ko na kinamumuhian mo ako and I'm sorry for what I've done to you. Natatakot din ako. Kaya mas pinili ko na lamang na gagawin ang lahat upang matulungan ang iyong mga magulang. Hoping na mahalin mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Pagpapaliwanag ni Marco. Natatakot ako eh. Ayokong masaktan. Naiiyak na sabi ni Abby. Masasaktan? Bakit ka naman masasaktan? You are my wife and you are my partner. You are the one that I love. Hinding-hindi kita sasaktan, Abby. Paninigurado ni Marco sabay yakap ng mahigpit sa kanyang asawang si Abby. Matapos ang araw na iyon, naging mas malambing si Marco kay Abby. Minsan pa ay sabay na silang kumakain. Dahil gustong-gustong tumulong ni Abby at magtrabaho sa kumpanya, pinilit niya si Marco na payagan siya nito. At dahil wala namang magawa si Marco ay pumayag na rin. Si Marco yung tipong posisive na pagkatao ngunit totoo naman kung magmahal. At simula noon, sabay nang pumapasok sa trabaho at umuwi sa kanilang tahanan ang mag-asawa dahil sundo hatid na ni Marco si Abby mula sa kumpanya ng mga magulang nito. Isang araw, habang sabay na kumakain ng almusal ang dalawa ay biglang naisipan ni Abby na yayain si Marco na maligo sa dagat. Marco,
Naisip ko lang, medyo matagal na rin akong hindi nakaligo sa dagat eh. Gusto ko sanang magdagat tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Abby. Seryoso naman siyang tinitigan ni Marco. Right now? Tanong nito. Hindi naman. Kung kailan lang tayo walang trabaho, ganun. Iling na sabi ni Abby. Actually, we can go now if you want to. Tayo ang gumagawa ng ating schedule at hindi ang kumpanya. So we are free and we can take off anytime. Seryosong tugon ni Marco. Talaga ba? Seryoso yan? Nagniningning ang mga mata na tanong ni Abby. Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Natatawang tanong ni Marco. Sorry naman, ang suplado naman itong aking asawa. Sige, maghahanda na ako ng mga gamit natin. Masayang sabi ni Abby at mabilis na itong lumabas ng kusina upang magtungo sa kanyang kwarto at naghanda ng kanyang mga gamit. Masayang nag-impake si Abby dahil miss na miss niya nang makaligo ng dagat. Sadyang wala lang kasi itong panahon upang aliw-aliwin ang kanyang sarili dahil na rin sa problema ng kanilang kumpanya. Naisip niyang isama si Lenny ngunit busy naman ito sa kanyang trabaho. At nang noong maihanda niya na ang kanyang mga pangangailangan, agad siyang bumaba at naabutan niya na si Marco na handa na rin sa kanilang paglisan. Saang dagat mo naman nais na maligo? Tanong ni Marco. Agad naman napasapo ng noo si Abby. Ay, oo nga pala. Nawala tuloy sa isip ko. Bigla-bigla naman kasi. Sandali. Mag-google lang ako ng malapit na resort dito sa atin. Sabi ni Abby. Noong akma nang buksan ang kanyang cellphone ay biglang nagsalita si Marco. No need, let's go to Palawan. Sabi ni Marco at nauna na itong lumabas bit-bit ang kanyang bagahe. Wait, teka, medyo malayo yung Palawan tsaka hindi ako nakapaghanda ng ibang gamit. Protesta nito. Babe, let's go. Tanging sabi ni Marco. Excited si Abby habang papunta sila ng Palawan. Nasa airport pa lamang ang dalawa, ngunit maraming pictures nang nakuha si Abby. Mahilig sa photography itong si Abby. Kinukuhaan niya lahat ang halos na nakikita niyang naaayon sa kanyang panglasa. Kaunti lamang ang dala nilang gamit para sa loob ng 1 linggong bakasyon. Ngunit hindi nag-alala si Abby dahil panigurado namang marami silang mapagbibilhan ng kanilang mga pangangailangan doon sa Palawan. Ngunit noong malaman ng kanilang mga magulang ang kanilang desisyon ay nag-alala ang mga ito. Ngunit hiningi ni Marco ang tiwala ng mga magulang ni Abby kaya napanatag na lamang ang mga kalooban nito. Marco, halika, picture tayo. Aya nito sa kanyang asawa. Kahit walang hilig si Marco sa picture-picture, ay pinilit niya ang kanyang sarili na sakyan ang hilig ni Abby dahil nais niyang maging memorable ang unang travel nilang mag-asawa. Masayang pinagmamasdan ni Abby ang litrato nilang dalawa ng kanyang asawa habang papasok sa eroplano. Nakatulog sila sa buong biyahe at noong nakalapag na ang eroplano na kanilang sinasakyan ay lalong na-excite itong si Abby. Finally, Palawan, here I am! Magiliw na sigaw nito na para bang bata dahil first time niyang nakapunta ng Palawan. Lagi kasi sa ibang bansa ang bakasyon niya kasama ang kanyang mga magulang at kung minsan naman ay silang dalawa lamang ni Lenny ang bumibiyahe. Masayang pinagmamasdan ni Marco ang napakasaya niyang asawa. Hinahayaan niya ito. Hawak-hawak ni Marco ang kamay ni Abby habang naglalakad sila palabas ng airport. Maya-maya pa ay nakita na ni Marco ang kanilang sundo papunta sa isang resort sa El Nido, Palawan.
Noong marating nila ang napakagandang resort, nagulat si Abby dahil pag-aari pala ito ng kanyang asawang si Marco. Ang daya mo naman, bakit hindi mo sinabi sa akin na pag-aari mo pala itong pupuntahan natin? Napakaganda naman ng lugar na ito at itong villa, grabe, napakaganda ng disenyo at nakaharap pa mismo sa dagat. Manghang sabi ni Abby. Gusto ko talaga ibigay sa iyo ang lahat. Nais kong maging masaya ka. Dahil mahal na mahal kita, Abby. At patutunayan ko sa iyo yan araw-araw. Nakangiti na sabi ni Marco. Dahil sa narinig ay napayakap bigla si Abby ng napakahigpit sa kanyang asawa. I love you too, Marco. Maraming salamat talaga dito, ha? Love, I will do anything and everything for you. Tugon ni Marco at yumakap na rin ito ng mahigpit sa kanyang asawa sabay halik sa noo nito. Hindi akalain ni Abby na darating pa ang araw na sasaya siya sa piling ng lalaking napili ng kanyang mga magulang upang kanyang mapangasawa dahil ito ay kanyang kinamumuhian. Noong araw na iyon ay nakapagpasya si Marco na mag-propose kay Abby kinagabihan. Kaya noong malingat ang asawa, tinawagan niya kaagad ang kanilang mga magulang upang ipaalam ang kanyang balak na gagawing proposal. Dahil nais ni Marco na pakasalan muli si Abby at sa araw na iyon, sisiguraduhin niyang magiging masaya na ang kanyang asawa dahil pakakasal siya sa taong alam niyang magmamahal sa kanya. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Abby at Marco sa gagawing proposal nito. Walang mapaglagyan naman ng saya ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na sina Mr. and Mrs. Galvez. At nangako ang mga ito na suportado nila anuman ang nais ni Marco para sa ikaganda ng kanyang pamilya. Babe, let's eat out tonight. Nakangiting pag-aya ni Marco noong matapos silang magluto para sa kanilang hapunan. What the heck? Bakit pa tayo nagluto kung kakain naman pala tayo sa labas? Nagtatakang sagot at tanong ni Abby. Nagbago ang isip ko eh. Masayang tugon ni Marco. Pagkatapos nilang kumain ay naisipan nilang dalawa na maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Magkahawak ang kamay nilang dalawa. May mga ilan-ilan na nakatingin sa kanilang kaswitan. Ang ibang babae ay kinikilig dahil sa kagwapuhan ni Marco at hindi rin naman maipagkaila ang ilang kalalakihan na nagnanakaw ng tingin kay Abby. Marco, may itatanong ako sa'yo. Panimula ni Abby. Go ahead, Mrs. Montreal. Nakangiting tugon ni Marco. What if bumalik si Lorraine at aagawin kanya sa'kin? Paano kung makuha kanya ulit? Tsaka, hindi na naituloy ni Abby ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Marco. Look babe, kasal na tayo at hinding-hindi kita iiwan. And Lorraine, matagal na kaming hiwalay. Wala nang dahilan para magkabalikan pa kaming dalawa. At isa pa, ikaw ang mahal ko, ikaw ang minamahal ko, at mamahalin ko sa habang buhay. Huwag kang mag-alala dahil hinding-hindi ako mawawala sa iyo. Wika ni Marco habang nakatingin ito kay Abby. Pero alam ng karamihan na nagpakasal lamang tayo dahil sa kumpanya. Maaari siyang gumawa ng paraan para maagaw kanya sa akin. Nag-aalalang tugon ni Abby. Okay, ganito na lang. Magpakasal tayo ulit hindi dahil sa kumpanya. This time, magpapakasal tayo dahil mahal natin ang isa't isa. What do you think? Nakangiting tanong ni Marco. Ikaw naman, puro ka naman kalukuhan.
Sabi ni Abby, ngunit kinikilig siya sa winika ng kanyang asawa. Muling hinawakan ni Marco ang kamay ni Abby at hinarap ito sa kanya. Nang laki ang mga mata ni Abby noong makitang lumuhod ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Hoy, tika Marco, ano yung ginagawa mo? Tumayo ka nga. Ang daming tao nakatingin sa atin, oh. Baka isipin pa ng mga yan, inaaway kita eh. Tayo! Natawa naman si Marco sa sinabing iyon ni Abby. Babe, you never failed on making me happy. Nakangiting sabi ni Marco. Ano ba kasi? Bakit nakaluhod ka dyan? Nang laki ang mga mata ni Abby noong makita ang box na dinukot ni Marco mula sa kanyang bulsa at binuksan ito sa kanyang harapan. Unti-unting namuo ang mga luha ni Abby. Will you marry me again, my wife, Abigail Galvez Montreal? Nakangiting tanong ni Marco at tuluyan na ngang humagulgol sa iyak si Abby dahil sa saya. Nagsigawan ang mga taong nakamasid sa kanilang dalawa dahil sa kilig, sabay ng ingay ng palakpakan sa kanilang kapaligiran. Napakaswerte nyo naman po, ma'am. Napakagwapo po ng inyong mapapangasawa. Tili ng isang babae. Bagay po kayong dalawa. Sigaw naman nung isa noong hindi pa sumagot si Abby. Yes, Marco, I will marry you again. Umiiyak na tugon ni Abby. Mabilis na isunuot ni Marco ang singsing sa daliri ng asawa at agad itong tumayo, sabay halik at yakap dito. Thank you, Abby. I love you so much. Sabi ni Marco sabay harap sa mga taong nakapaligid sa kanila. Maraming salamat mga kaibigan. Ang totoo po niyan ay mag-asawa na kaming dalawa. Nais ko lamang napakasalan muli itong aking asawa upang patunayan sa kanya na kahit kailan, hinding-hindi ko siya iiwanan at siya lamang ang babaeng aking pakamamahalin habang buhay. Nakangiting sabi ni Marco. I love you too, Marco. I love you so much. Masayang tugon ni Abby. Naghiyawan at nagpalakpakan muli ang mga taong nakasaksi sa proposal. Hindi man ito kasinggara ng proposal kagaya ng mga nasa pelikula, ngunit romantic naman ito dahil very solemn ang lugar, malamig ang hangin at buwan at mga bituin ang nagsisilbing ilaw sa kapaligiran. Naging masaya ang mga araw na pananatili ng mag-asawa sa Palawan at napagkasunduan ng dalawa na sa susunod na buwan na gaganapin ang kanilang kasal. Ayaw na kasi ni Marco na patagalin pa ito. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Marco. Walang mapaglagyan ng kasiyahan ang lahat ng naroon sa napakagarbong kasalan na ibinigay ni Marco sa kanyang mahal na asawa. Abot-abot naman ang pasasalamat ng mga magulang ni Abigail kay Marco at sa mga magulang nito. Pagkalipas ng 1 taon. Love, ngayon naayos na ang kumpanya ng iyong mga magulang. Nais ko sana na doon tayo manirahan sa Palawan. Wika ni Marco. Love, ikaw ang padre de pamilya, kaya sasama ako kahit saan ka magpunta at nais manirahan. Dahil ibig kong lagyan ng napakaliwanag na ilaw ang iyong tahanan. Nakangiting sabi ni Abby sa bayakap sa kanyang napakagwapong asawa. I hope you don't mind if I say that I love you. Tama nga ang kasabihan, the more you hate, the more you love. Dahil ang pagkamuhi na nararamdaman ni Abby noon kay Marco ay napalitan ito ngayon ng tunay na pagmamahal. Kung minsan ang pag-ibig ay mapaglaro talaga at mapanubok naman ang tadhana,
Akalain ba naman ni Abby na ang lalaking kumuha ng kanyang order na cappuccino at ang lalaking bumunggo sa kanya ay siya pala ang lalaking pakakasalan niya ng 2 beses? Sa ngayon ay masayang naninirahan ang mag-asawa sa kanilang resort doon sa El Nido, Palawan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panunood o pakikinig at suporta sa napakagandang kwentong pag-iibigan ni na Marco at Abigail. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta sa aking munting channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para magiging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!